Kuya, please, me and hyphen naman po kuya. Naka-follow na po. Ayan, since naka-follow siya, gawin natin para sa mga engines, astrology signs ng bawat member ng Enhypen. So, number 1, si Hisung. Tama ba ang pangalan? Hisung. Siya ay pinanganak noong October 15, 2001. So, siya ay isang Libra and ito ay air sign. Okay? Si Hisung ang eldest sa Enhypen at siya ang all-rounder ace ng grupo. Okay? So, bawat posisyon, no? Magaling siya. Parang ganun. So, yung best traits ni Hisung is sensible, endearing, at matalino. Ang weakness naman niya is minsan indecisive at people pleaser. Okay? So, pares ba kayo ni Hisung dito sa part na to? Minsan indecisive at people pleaser. Yung hindi makapag-desisyon and need na sundin yung mga ibang tao. So, parang natitake advantage naman pagka ganun, di ba? Ito ay ruled by Venus, kaya naman siya ay charming, artistic, at may natural na appeal. Ang mga Libra ay kilala sa pagiging endearing at malaging inuuna ang iba. Okay, so mga selfless pala ito. Ang most compatible sign or ang soulmates ng Hisung ay ang Gemini at Aquarius. Air signs, same element at sobrang magka-vibes. Next, ito naman si Jay. Si Jay ay pinanganak noong April 20, 2002. Ito naman siya ay Taurus, okay? It is an earth sign. Ang best traits nito ay hardworking, dedicated, at dependable. Ang weakness ay minsan stubborn at materialistic. Okay. Parehas ba kayo? Medyo stubborn at materialistic. He is ruled by Venus, kaya natural ang pagiging caring at dependable. Kaya siya yung dad ng grupo na laging nag-aalaga sa mga members. Ang most compatible signs ay Virgo, Capricorn, at Cancer. Yan, parang soulmates. Ito yung mga ka-vibes ni Jay. No? So, ano ba kayo? Isa ba kayo dyan? Virgo, Capricorn, or Cancer? Kung oo, yan. May chance kayo kay Jay. Next natin si Jake. Si Enhypen Jake. Siya naman ay November 15, 2002 pinanganak. So, siya ay isang Scorpio. Ang sign niya ay water. Right? Ang best traits ni Jake ay loyal, persistent, at tough-minded. Okay, so maano siya? Once na nalock-in na siya, di ba? Naniniwala siya dun sa belief na yon, persistent siya, loyal siya dun sa ideology na yon, and hindi niya susukuan niya. Which is why sabi dito na tough-minded si Jake. So, ang weakness naman niya ay minsan possessive at secretive. Alright. So, parang, hindi niya sinasabi lahat. Parang ganun ba? And may pagka-possessive siya. So, medyo siloso siguro ito. Ang most compatible sign or ang soulmates ay ang Cancer at Pisces, pati na rin ang Capricorn. Right. So, sa mga Cancer, Pisces, or Capricorn dyan, may chance kayo kay Jake. No? So, sana mapansin kayo. So, DM nyo na. Ang fun fact, this is ruled by Pluto. Ayan, ano naman ang tama doon. Kaya natural sa kanya ang pagiging determined at resilient. Hindi siya sumusuko sa kanyang mga pangarap. Okay. Which is good, no? Sana naman lahat tayo makakuha natin yung trait na yon, yung hindi pagsuko sa pangarap. Kasi importante yan, di ba? Especially ngayon, no? Social media era. Lahat ng pangarap mo pwede na matupad. Next, si Sung Hoon. So, pinanganak naman siya noong December 8, 2002. So, siya ay Sagittarius at ito ay isang fire sign. Best traits ni Sung Hoon: honest, adventurous, at passionate. Weakness, minsan blunt at restless. So, hindi mapakali. Ang most compatible sign or ang soulmates ni Sung Hoon ay ang Aries, Leo, at Libra. Fun fact, siya ay ruled ng Jupiter, kaya natural sa kanya ang pagiging adventurous mula sa figure skating hanggang sa pagiging K-pop idol. Nag-figure skating pala si Sung Hoon. Alright. Pang mayaman yung activity na yun. Next, si Suno. Tama bang si Suno. So, siya naman ay pinanganak noong June 24, 2003. So, siya ay isang Cancer. It is a water sign. Ang best traits ni Suno ay devoted, emotional, at loving. Parang yearner, no? Yung parang hindi sumusuko, devoted talaga sa isang relasyon o sa kanyang craft. Ang weakness ay minsan ito ay moody at oversensitive. Alright. Mabilis siya ma-offend kasi moody nga and oversensitive. Ang summer solstice nangyayari sa panahon ng Cancer, bagay na bagay kay Suno dahil siya ang sunshine ng Enhypen. Ito, most compatible signs or ang soulmates ng Cancer ay Scorpio,
Pisces, and Taurus. Fun fact, ito ay ruled by Moon, kaya natural sa kanya ang pagiging expressive at emotional. Kaya siya ang nagbibigay ng warmth sa group. Parang dahil sa kanya, mas nagiging close yung bawat isa sa group. Next natin si Jung-won. Yan. Inanganak naman siya noong February 9, 2004. Ang best traits ng isang Jung-won ay independent, easygoing, at exceptional. Ang weakness ay minsan emotionally detached at unpredictable. Ang kanyang zodiac sign ay Aquarius at ito ay air sign. Ang leader ng Enhypen at ang kanyang pagiging independent at reliable ay sobrang Aquarius. Ang most compatible sign or ang soulmates ni Jung-won o Jung-won ay ang Gemini, Libra at Sagittarius. So isa sa tatlong yun yung makakatuluyan niya. Fun fact, it is ruled by Uranus, kaya natural sa kanya ang pagiging visionary leader sa murang edad. Okay. Next, si Nikki. Siya naman ay pinanganak noong December 9, 2005. So siya ay Sagittarius. Ito ay fire sign. Ang best trait ng isang Sagittarian, independent, optimistic, at energetic. Ang weakness naman niya ay minsan impulsive at blunt. Si Nikki, ang bunso ng Enhypen at ang kanyang pagiging independent at energetic ay sobrang Sagittarius. Kahit bunso siya ng Enhypen is energetic siya pa rin. And independent, no? Very rare yung ganong combination. Most compatible sign or ang soulmate ni Nikki ay Aries, Leo, at Libra. Fun fact, this is ruled by Jupiter kaya natural sa kanyang pagiging adventurous. Lumipad siya mula Japan papunta Korea para sundan ang kanyang pangarap. Okay. Hi mga Modern Pinoy fans, if na-enjoy mo itong video and you want to watch more, click here. And kung gusto mo namang lagi kang updated sa latest happenings sa internet, make sure to leave a like and subscribe sa baba.